Day 11. When the heart learns to rest. Theme: resting in God's timing. Scripture: Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Matthew 11:28. Deep reflection. May mga araw na kahit gusto mo nang gumaling, parang hindi pa rin sapat. Pero sa mga ganitong panahon, gustong ipaalala ni Lord na healing is not always about doing. Sometimes it's about being. Being still, being honest, being present in His love. Kasi kung minsan, mas nakakapagod ang kakaisip kaysa sa mismong sugat. At sa bawat pagod, sabi ni Lord, anak, hindi mo kailangang bitbitin lahat. Ako muna. Kapag natutunan mong magpahinga sa Kanya, mararanasan mo yung uri ng kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo, yung rest that revives the soul. Analogy: isipin mo ang isang cellphone na laging ginagamit, pero hindi na charge. Kahit gaano kaganda ang apps o camera, mauubos din ang lakas. Ganon din tayo. Kahit gaano kabuti ang layunin, kailangan pa rin nating i-charge sa presence ni Lord. Hindi ka babagal kapag nagpahinga, mas lalong lalakas ka kapag bumangon. 3 life points. 1. Pahinga ay pagsamba. Ang pagtigil mo sandali ay pagpapahayag na si Lord ang may hawak ng lahat. 2. Tiwala sa timing. Ang mga sugat, may sariling panahon ng paghilom. Don't rush what God is still writing. 3. Kapayapaan sa kalagitnaan. Ang totoong rest ay hindi kawalan ng problema, kundi presensya ng Diyos sa gitna ng problema. Prayer: Panginoon, pagod man ang puso ko, sa iyo ako humihinga. Turuan mo akong magpahinga ng may tiwala, na habang ako'y nagpapahinga, ikaw ay kumikilos. Yakapin mo ako sa katahimikan ng iyong pag-ibig. Amen. Daily action: find a quiet spot today, kahit 15 minutes lang. Isulat sa journal mo ang isang bagay na bitbit mo pa rin, at pagkatapos yung sabihin sa Diyos, Lord, I'm letting this go. Mag-comment ka po, please. Roshito Channel.